Parang gusto niyang maiyak. Ilang beses siyang tinapik-tapik ni Dylan sa likuran matapos mailand ni Sian ang pribadong eroplano. Hindi na siya makapaghintay pa na makita si Celine. Ang maikulong ito sa mahigpit niyang yakap at ang mahagkan ng paulit-ulit. Oh my Celine, magiging okay din ang lahat kuya. Hindi ko na alam kung anong dapat kong maramdaman, Dylan. Gustong gusto ko na siyang makita. Makikita mo na rin siya kuya. Tumangutang mo siya. Ngunit hindi kita masasamahan ngayon kuya. I need to see mom and dad. Kapag okay na sila, ay susunod ako sa'yo. I understand. Anyway, salamat sa lahat ng tulong. Anytime kuya. Sumalubong sa kanya si Betty at Ernest, ang mga staff na laging kasama tuwing pupunta ng balisin. Hello po sir. Bati ng dalawa. Nice to see the two of you again. Ani niya. Thank you po sir. Dumiretso na siya sa dating silid na madalas nilang okupahin ng asawa niyang si Celine sa tuwing magbabakasyon sila kasama na noong honeymoon nila. Bawat bahagi nito ay marahan niyang hinaplos. Hindi niya maaaring kalimutan ang mga alaalang tanging silang dalawa lang ng minamahal niyang asawa ang nakakaalam. Ang aking si Celine. Magkikita na tayo, mahal ko. Kaya pala, magaan ang loob ko sa anak ni Alexander. It is you, Celine. Sophie, you are my wife, and I can't wait to see you any longer. Parang kay tagal ng oras kung kailan makikita na niyang matagal na niyang hinahanap sa buong buhay niya. Hindi niya na namalayan ang paglandas ng luha sa kanyang mga mata. Tila bigla na lang nagkaroon ng sinag ng araw ang dati ay madilim niyang mundo. Kaya pala hindi siya agad makamove on sa lahat ng nangyari dahil alam ng puso niyang makakasama pa niya ang nag-iisang babae na nagbigay ng kulay at ligaya sa tahimik niyang buhay. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano mabuhay ng may ngiti sa kabila ng masalimuot niyang pagkatao. Masalimuot in a sense na walang direksyon at paulit-ulit lang. Sir Anderson, we have just landed the balisin. Ready na po ba kayo? Tanong ni Ernest matapos ang ilang sunod-sunod na mahinang katok sa pinto. I'm ready, Ernest. Tugon niya kasabay ng pagtayo. Isang ngiti sa labing iniwan niya sa silid na yun bago tuluyang lumabas. This is it, my love. I'm coming to you. Please, wait for me. Sophie's POV. Nangihina nagmulat siya ng mga mata. Naaalala niyang sumakit na naman ang ulo niya. Si Andrew. Nakatungo ito sa gilid ng kanyang higaan, marahil nakatulog na sa pagbabantay sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi niya magising ang nobyo. Matapos kumuha ng cardigan sa cabinet, ay lumabas na siya ng kanyang silid. Madilim ng buong paligid at yak ng tulog ng kambal na kasama ng ama. Hindi nga siya nagkamali ng silipin ng silid na inuukupan ng mga ito. Tila may nangihila sa kanya na maglakad-lakad sa labas. Ang malamig na simoy ng hangin na nanunuot sa kanyang mga ugat ay may hatid na kaginhawaan sa kanyang puso at isipan. Ang liwanag na nagmumula sa buwan ang naging gabay niya upang lumakad papalapit sa nag-aanyayang dagat. Ang malalakas na alon na humahampas sa dalampasigan ay ang tanging nagsisilbing ingay sa tahimik na kapaligiran. Iilan lamang nakikita niyang naglalakad doon sa maliit na stage. Parang galing na ako dito dati. Pamilyar ang lugar na to. Oo, alam niyang sakitin siya mula pagkabata pero hindi niya mawari kung kasama doon ang bigla-biglang pagsakit ng kanyang ulo. Kailangan niyang makausap ng masinsinan ng ama
tungkol sa mga flashes na naging sanhi ng pagkawala ng malay niya sa tuwing sumusumpong ang pagsakit ng ulo niya. Umupo siya sa isang may kalakihang bato malapit sa tubig. Inabot ng mga paa niya ang malamig na tubig na nagmumula sa alon ng dagat. Isang nakangiting buwan naman ang sumalubong sa kanya nang tingnan niyang kalangitan. Napakasarap sa feeling. Nawawala ang lahat ng alalahanin niya sa isipan. Kung sana ay may ganoong lugar sa pinanggalingan lang bansa, ay matagal na siguro niyang naranasan ang kapayapaan na hinahanap niya. Yung tipong maayos ang lahat ng bagay at higit sa lahat, malaya siyang maging masaya. Masaya? Ano nga bang ipinahihiwatig ng salitang iyon? Ipinasya na niyang tumayo matapos ang ilang minuto. Marahil ay gising na si Andrew at hinahanap na siya. Kailangan na niyang bumalik sa halos isang buong bahay na inuukupan nila. Aanyayahan na lang niya ang mga kapatid na bumalik sa mismong bahagi ng dagat na yun pagising ng mga ito. Ang gandang pagmasdan ditong pagsikat ng araw. Tsak na magugustuhan ni Cassie at Jace. Celine? Narinig niyang tawag ng isang boses malapit sa kanya. Hindi na sana papansinin iyon, ngunit halos mawalan siya ng ulirat nang inilang hakbang lang nito ang pagitan nila at mabilis siyang ikinulong nito sa mga bisig nito. Ang akma niya sanang pagtulak sa lalaki ay natigil nang yumugyog ang balikat nito. Nararamdaman niya ring unti-unting nababasa ang damit niya sa kanang balikat. Umiiyak ang mamang to? Gustong-gusto niyang itulak ito, subalit bakit parang nararamdaman niyang sakit na ipinagluluha nito? Sino ba to? I miss you so much, my love. May paghihirap sa boses nito. Thank God, I already found you. Nang humupa ng pag-iyak nito, ay dahan-dahan siya nitong binitawan. Mataman siyang tinitigan. I'm sorry, mister. Nagkakamali po yata kayo. Natigilan siya nang matitigan ang mukha nito. Celine. Ani nito sa katinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. Hindi tama ito. Libo-libong kuryenteng dumaloy sa kanyang mga ugat nang lumapat ang mainit nitong labi sa kanya. Muli na naman siyang ipinagkanulo ng sarili nang hindi niya magawang tutulan ang ginagawa ng lalaki. Bakit imbes na itulak niya, ay kusa niyang iniyakap ang dalawang kamay sa leeg nito? Bakit nagugustuhan niya yun? My wife. Ani nito na tila echo sa kanyang pandinig. Ilang segundo pa niyang pinagbigyan ng lalaking yakap-yakap niya. Kahit na alam niyang mali iyon, ay hindi niya magawang itulak ang katawan na naghahatid sa kanya ng pamilyar na pakiramdam. Ang init na nagmumula sa mga bisig nito na waring karugtong ng daloy ng dugo sa kanyang ugat. Ang mainit at mahigpit na yakap nito ay unti-unting lumuluwang sa pagkakahawak sa kanya. Kahit pa gusto niyang magalit sa mapanghas na lalaking iyon, ay namilog na lamang mata niya nang mapagtanto kung sino ito. President Jackson? Hindi pa rin siya nito binibitawan. Hindi niya akalain na doon sa lugar na yun niya makikita ng personal ang isang Jackson Anderson. Bahagya niya itong naitulak sa labis na pagkabigla. Anong ginagawa mo dito? Aniya, kasunod ng paglunok. Napatungo siya dahil hindi niya kayang salubungin ang mga titig na ibinabato nito sa kanya. Malagkit na tila tumatago sa buo niyang sistema. Ano tong nararamdaman ko? Bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko? Hindi niya alam kung bakit ganon ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yun. Pinipilit niyang gawing normal ang bilis ng tibok ng kanyang dibdib, ngunit lalo pa yatang lumala nang maamoy ang tila pamilyar na pabango ng lalaki.
Isang kaaya-ayang amoy na kahit na sino ay mabibighani. Magandang gabi, President Jackson. Nanatili itong nakatitig sa kanya. Ang malungkot nitong mga mata ay unti-unting ngumiti kasabay ng muling pagbalong ng mga luha. Kasunod nun ay ang pagsilay ng malalim nitong dimple dahil sa pagngiti. Pakiramdam niya ay magkakaroon ng komplikasyon ang puso at isipan niya dahil sa ekspresyon ng lalaking sa mga magazine at sokmed lang niya yung nakita. Tunay ngang hindi ito maaring ihambing sa kahit na sinong lalaki. Ang kakisigan nitong taglay ay talaga namang kakaiba sa lahat. Napalunok siya ng sunod-sunod. Hindi niya yata kayang salubungin ng galugarin ng mga mata nito ang kabuuan ng kanyang mukha. Please, look at me. Ang boses nito ay punong-puno ng pakiusap na tila hindi kayang tanggihan ng kahit na sino. I know, deep in your heart, I have a place in there. Marahan itong hinaplos ang pisngi niya na naging dahilan upang ipikit niya ang mga mata. It feels warm na parang matagal na niyang naranasan iyon. I am yours forever, my love, my love. Nanlaki ang mga mata niyang sinalubong ang mga titig nito. My love? Anong my love ang pinagsasabi mo, President? Tanong niya. Jackson, pagtatama nito sa kanya. Sorry, hindi kita maintindihan. Itinulak niya ito upang magkaroon ng distansya sa pagitan nilang dalawa. Parang hindi nakikisamang isip niya sa mga oras na yun. Bakit yun ang tawag mo sa akin? Naguguluhan siyang pinaglipat-lipat ang tingin sa ibaba. Ano ba to? Bakit hindi ko maintindihan? I can wait. Maiintindihan mo rin ang lahat. Ani nito. Don't stress yourself. Please, my love. Bakit mo ako tinatawag na ganun? Anong hindi ko alam? Celine. Tawag nito sa kanya. Are you making fun of me, Mr. Anderson? Ano ba to? Isang eksena sa pelikula? Sinushoot dito nang hindi ko alam? Nasaan ang mga hidden camera? Nagpupuyos ang galit sa kanyang dibdib na isang palaisipan pa rin sa kanya. At sino ang Celine na tinatawag mo? Ako si Sophie, as S-O-P-H-I-E, na anak ni Alexander Williams, for God's sake. Matapos ang ilang hakbang, ay naroon siyang muli sa bato na inuupuan niya kanina. Napaluha siyang napaupo doon. Hindi niya rin alam kung bakit siya umiiyak sa mga oras na yun. Ang sakit na nagmumula sa dibdib niya ay tuluyan na niyang inilabas. Bakit ang sakit? Ano ba itong nararamdaman ko? Hindi niya namalayan ang dalawang kamay ang maingat na sumakop sa dalawa niyang kamay. Dahan-dahan itong dinala sa labi ng lalaki saka pinaunlakan ng halik. Bakit hindi ko magawang tumutol? Bakit hinahayaan ko siya? I know, you have a lot of questions in mind at hindi ko kayang sagutin yan ngayon. Masaya ako. No, masayang masaya ako na nakita na kita. Magtiwala ka lang sana sa akin. Time will tell. Magiging maayos din ang lahat, my love. Lalo siyang naiyak na parang malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyan ng nawala sa kanyang isipan. Na kahit anong gawin niya hindi na maibabalik pa. Nahigit niyang paghinga kasunod ng paghagulgol na tila ba yun na lang natitirang paraan upang maintindihan niya ang mga nangyayari. Please, nagsusumamo na sabi ni Jackson. Matagal niyang tinitigan ito at maya-maya pa'y tumangutango na rin siya. Isang bagay na nais pagtakhan dahil ganoon na lang ang epekto nito sa kanya. Sophie? Isang tawag ang sabay na nagpalingon sa kanilang dalawa. Is that you, Sophie? Bigla siyang napatayo. Kahit na madilim, ay kitang-kita niyang salubong na kilay ni Andrew na naglalakad papalapit
sa kanya. Are you okay? Why are you here? Tanong nito saka ibinaling ang tingin sa direksyon ni Jackson, nakakatayo lamang. Nagpahangin lang ako, Andrew. Agad niya itong nilapitan. Hindi ito kumibo at nakatingin lang kay Jackson. Si President Jackson Anderson. I'm Jackson Anderson. Inilahad nitong isang kamay kay Andrew. Just call me Andrew, Mr. Anderson. I'm Sophie's boyfriend. Tinanggap nitong kamay ni Jackson, ngunit parang nanimbang ang tingin ng isa't isa. Nagkita kami rito saktong kararating niya rin lang. Pasensya na kung lumabas ako na hindi nagsasabi sa'yo. Aniya, kasunod ng pagngiti. Mabilis na hinawakan ni Andrew ang kamay ko at nang tignan ko si Jackson ay bahagyang nakakunot ang noon nito. Nice to meet you, President Anderson. Ngiti lang itinugon nito. Parang gusto niya itong lapitan at haplusin ang mukha dahil sa lungkot na naaaninag niya sa mga mata nito. It's nice to see the both of you. Ani nito. Sige, mauna na kami. Tara na, Andrew. Aniya, pakiramdam niya kasi ay may mangyayari na hindi maganda kung magtatagal pa sila roon nakasama si Jackson. Tumango naman si Andrew bilang pagsang-ayon, ngunit mabilis ding hinarap si Jackson. Can we invite you for a coffee, Jackson? I hope you don't mind. Sabi ni Andrew. Tumingin muna sa kanya si Jackson. Sure, sagot nito.